Hello mga kabudol. Kumusta? It's nice to be back. Okay, finally nakapag-video tayo ulit. So belated Happy New Year nga pala. Happy 2024 guys. Ayun, walang tubig sa amin dito sa Tandang Sora QC ngayon. Kaya ay heto, naisipan ko na rin mag-video and sagutin yung questions ng mga nakararami. Ano ba talaga yung mas maganda pagka ikaw magka-car loan? Whether in-house financing or bank PO. Okay? Now, before kong simulan tong video na to, disclaimer lang po na ang mga maririnig nyo sa akin today is of course my own opinion. Okay? And base na rin sa aking experience or karanasan. Okay? So, huwag na natin patagalin, guys. Number 1, bank PO. Ano nga ba ulit ang bank PO? Ito po ay bank purchase order. Now, share ko lang mabilisan sa inyo. Meron akong ka-office mate. Nagtanong, ano yung bank PO? Tas, wala siyang alam, clueless talaga. Kasi ang alam niya, in-house financing. Tapos, so sinabi ko, ang bank PO is, ako mismo yung lumapit, okay? Si client mismo yung lumapit sa bangko. Okay? Para humiram ng certain amount. So, let's say, gusto mong bumili ng, for example lang, no, ng brand new na Toyota Vios. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo is, pupunta ka kay bangko. So, let's say kay BPI, BDO, HSBC, PS Bank, so on and so forth, no? And then, of course, depende kung magkano yung presyo nung kotseng yon, yung SRP niya, then obviously, yun ang uutangin mo. Now, ano ang mga pros and cons ng bank purchase order or ng bank PO? So, punta muna tayo sa pros. Number 1 is mababa ang interest mo. Okay? Promise, mababa yan. Number 2, mababa ang iyong magiging monthly amortization or monthly installment. Bakit kamo? Ito na mismo yung cons niya. Well, for some, siguro hindi to cons. For some, baka. Bakit kamo? Kasi nga, pag bank PO, ang mga bangko, they will require you to do a down payment of 20%. Okay? 20% ng alin? Ng SRP nung sasakyan. So, halimbawa, ang presyo nung sasakyan na gusto mo, let's say, 800,000 pesos. Okay? So, mangyayari doon is, kung ano man ang 20% nung 800,000, yun ang ita-down ninyo. Okay? So I hope guys, so far you're following me so far. Okay? So message lang po kayo or might as well drop your comments below if you have additional questions. Okay? Pero merely yun ang bank PO. Okay? Very straightforward. Ano yung sumunod? In-house financing. So, ang in-house financing is si dealer, okay, kay dealer kayo manghihiram, uutang, through their partnered banks. So, for example, ako, kinuha ko yung Suzuki Espresso ko, binili ko yun kay Suzuki Caloocan, di ba? Now, yung sales manager, binigyan niya ako ng quotation, okay, based dun sa pricing nila, obviously,
along with their partnered bank. Marami silang partner na na bangko, guys. So, ano ba ang kinagandahan or pros ng in-house financing? Sorry. Nawala ako dun. Okay. So, ang kinagandahan niya is meron silang mga promo. Anong klaseng promo yun? So, usually, ang promo nila is low down payment. Kung pansinin nyo, guys, may mga nakikita kayo sa mga malls. 'Di ba? 50,000 DP all in. 30,000 all in. And some even say 0%. And totoo yun. May nakita na akong ganun. 0%, wala kang ida-down at all. Pero mauuwi mo na yung auto. Okay? Ngayon, ano ang downside niyan? Ano ang, yung consequences? Mataas ang interest mo. At pangalawa, mataas din ang magiging monthly amortization mo. Bakit? Obviously, mababa yung dinown mo eh. 'Di ba? So, what will you expect sa monthly amortization mo, sa interest mo? Di mataas din. 'Di ba? So, actually, ganun lang siya. Straightforward. Depende rin kasi yan sa budget ninyo, sa affordability ninyo, no? So, in my case, na-experience ko na pareho. Yung in-house financing, dun siya sa Mirage hatchback namin. 5 years ko siyang kinuha. Ang down payment ko noon, if I remember that correctly, parang nasa 60 yata, 60,000 or 70,000. Tapos yung monthly installment or amortization ko for 5 years is 16K. Calculate nyo, guys, ang taas. Whereas ngayong 2023 or last year lang, nung nabili namin yung espresso, nag-bank PO ako, nag-down ako ng around 240,000 pesos. So, it's more than, by the way, it's more than 20% nung SRP ng kotse. Okay? Sinadya ko talaga siya gawing mas mataas pa sa 20% kasi gusto ko yung mabilis matapos at mas lalong mababa yung interest. Okay? So, ngayon, ang monthly amortization ko sa Suzuki Espresso for 3 years is nasa 12,200 lang. Okay? So, sana meron kayong natutunan. I mean, very lang to parang very straightforward or on point lang tong video na to. Ayoko na ng paligoy-ligoy pa. So, siguro summarize ko na lang ulit, no? Sa bank PO, 20% down payment. Okay? Yun yung mabigat. Pero, ang ginhawa naman niya is lower monthly installment, lower interest rate. Kasi nga naman, ang laki ng dinown mo 20%, di ba? So, kabaliktaran, sa in-house financing, merong mga promo yung mga bangko, okay, yung mga dealers rather, meron silang mga promo, di ba? Lower down payment equates to higher interest rate and higher monthly amortization. Ayun, di ba? Ganun lang kasimple. So, I hope, mga kabudol, may natutunan kayo. No? Another disclaimer nga pala, hindi po ako isang car loan expert or alam mo yon, graduate ng kung ano-anong related sa, di ba, sa banking or whatever, but again, this is mainly the logic, the gist between bank PO and in-house financing. So, if may natutunan po kayo, please consider subscribing
like and share na rin po itong video and hope to see you again on my next video. Salamat po!